wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means no to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya Grabe. si BBM. Ayun namang special session, Nelson. Hindi, kasi Magpapatawag ka ba? may panawagan. May Hindi, panawagan. pero tutuloy din namin, Jen, ha? Tutuloy Ay, opo, kami, opo. tutuloy kami. Di lang namin mapiho kung anong araw next week. Ngayon na nga mga kababayan, part 2 ho tayo sa mga punto de vista nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa saganang mamamayan. Gusto ko ho munang palakpakan itong si Sen Dante. Kundi ho dahil dyan si Senador na yan, matagal na hong naikahon yung sapid ng mga maanomalyang flood control project. Kundi dahil dyan sa mama na yan, sa kanyang ikangay pangunguna niya dyan sa Senado na huwag tigilan talagang pakinggan yung mga merong nalalaman dito sa usapin na to at malabas na ang buong katotohanan sa sambayanan. Ayun na nga, bago tayo magtungo dyan sa continuation natin sa mga punto de vista ni Sen Dante, dumako muna tayo sa ambush interview nitong si BP Sara. No, talagang itong mga taga mainstream media na to, kung ano-ano na naman yung pinagkukote dito kay BP Sara. Bakit hindi nyo ipalabas yung buong video niya? Bakit kumukuha kayo ng one-liner sa mga sinasabi niya? Sa tingin nyo ba maiintindihan na sambayan ng Pilipino yung konteksto na sinasabi ng ating Pangulo doon sa mga one-liner na sinasabi niya at kinukote nyo sa kanya? Mga siraulo talaga itong mga taga-mainstream media na to. Mga walang iya kayo. No? Para kayong mga walang parents. Kakapal ng mukha. Anak ng tao ka. Magpo-post sila ng isang linya sa sinabi ni BP Sara, umaasa sila na maiintindihan na sambayan ng Pilipino kung anong konteksto, bakit sinabi ni BP Sara yung mga... Panoorin ho natin ang buong video. Game! Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating konstitusyon. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President at nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means no to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya Grabe. si BBM. Palakpakan natin si BP Sara. Sa wakas! Sa wakas! Maraming salamat sa ating pinakamamahal na pangalawang Pangulo. Nasa likod nyo ho ang PH update at lahat ng ating mga kasama dito. Narinig nyo ho yun. Gusto nga, ika nga wala ng balikan. Pagka nakita na nasambahin ng Pilipino, sigurado, lahat ng konektado dito sa Marcos na to ay sira political career. Mula Pinklawan, Dilawan, mula doon sa mga ika nga makakaliwa papunta kay Marcos, sira ho mga political career niyan. Talaga matitira ho sa 2028, walang iba kung hindi Duterte lamang. Palakpakan natin. Ibang klase si BP. Ang lakas nun. The questions from Grace. Next question tayo, next question. VP, today we celebrate the Independence Day. Given the political climate and alleged stabilization class, what is your message to the AFP, PNC, and Philippine people? Ang mensahe ko sa lahat ng ating mga kababayan, yung mensahe ko kanina, sinabi ko sa aking speech, no? Ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba? Every
peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat Last question from Sunstar. PP, regarding sa waste situation na City, naging it made national headlines. Ano po ang masasabi natin on this one? Ano daw? Ang Sa waste, waste ma'am. situation Waste po po siya. Sinasabi Yes, wala pa akong update, no? Pero bago ako bumaba noong term ko as mayor, meron na kaming negotiations na ginawa para sa bagong landfill. Nandoon lang din sa area kung saan yung landfill natin ngayon. Hindi ko alam kung nasaan na sila doon sa negotiations para sa bagong landfill. At sana ay magawa nila ng paraan na mag-operate o mabuksan yung current natin na landfill. At kung hindi man, sana ay magawa ng ating local government unit na maglagay ng alternative para sa ating solid waste management. Correct. Thank you. Thank you, Dakong Media. Yun, salamat VP ha. Mag-ingat ho kayo kasi kayo ho ang inaasahan ng sambayan ng Pilipinas, especially mga kasama natin dito sa PHFD, para mailagay sa tamang direksyon itong bansa na to. Kung hindi man sang-ayon yung mga pinklawan, dilawan, talyanista, ensaymada, makakaliwa, tingnan nyo na lang ha. Yung mga nagbabayad sa inyo na yung pera na galing sa maleta, lahat ng mga yan makukulong. At sana pagdating ng panahon, hindi makaladkad ang pangalan nyo dito sa napakalaking skandalo na to. Kasi hindi lang congressman, hindi lang Malacanang, pati mga media talagang na-infiltrate ng pera na to na galing sa mga maanumalyang flood control. Kaya marami din natatakot pati doon sa larangan ng media, no? Yung mga personalidad na nakatanggap ng pera. Kaya ginagawa huling lalat na makakain nila para mapigilan yung hearing na yan at magkaalaman at maging presidente si BP Sara sa 2020. Senator Rodante Marcoleta, usapang impeachment naman ho tayo. Yun ang gawin. Oo. Maring yun ang gawin. Kasi nga, hindi natin malaman kung paano uusad eh. Meron pang nakaamba na impeachment. Ayan, pa, opo. yun Isa pa. pa po yan. Impeachment pa yan. Oo. By June 18 yata, pre-trial conference na raw. Oo. At saka nakapile din yung petitions yan, di Hindi ba? natin maintindihan kung gaano ang epekto ng power struggle na to. Dahil, miski sa impeachment, Nelson, Opo. sinasabi dyan, the Senate President Sir Preside. shall preside. Yes. Ayan, Binago oo. nila sa Sen, mga eh. sa mga ibang kaso ng impeachment na hindi involved ang presidente. Ang presidente, opo. Kasi pag ang subject ng impeachment ang presidente ang magpe-preside, Chief Justice. Chief Justice. Oo. O sa ibang kaso kanya, the Senate President will preside. Yes. So kung ito yung Vice President, Senate President dapat. Senate President. Senate O yung President. Senate President sa amin ay si Alan Cayetano. Oo nga. Pinalitan siya, naggawa ng, hindi naman nag-elect ng Senate President sila eh. Ang Hindi. in-elect nila, Pro tempore. President pro tempore. Acting. Ginawang Pagkatapos, nung siya'y mahirang na Senate President pro tempore, may nag-motion na siya yung acting president. Sino magpipresent sa kanila ngayon? Si Alan Cayetano o si Sherwin Gatchalian? Nako. Oo. Ito yung problema natin ngayon na kailangan talaga ay mamagitan talaga ang Korte Suprema Ayun. sa lalong madaling panahon. Oo. Oo nga, no? At saka meron pang nabalitaan Sen na binabago yung rules na hindi dapat como Senate President ay siya magpe-preside. Tama ba yung ginawa nila na pagbabago? Mukhang Mali mali nga yun. dapat yun, Hindi, Sen. Kasi nakabatay sa saligang batas, meron ng ilinatag na pamantayan, meron ng ilinatag na rule sa saligang batas. Bakit mali? Kasi ang nakalagay dun sa rules, di ba dapat the Senate President ang tatay yung presiding officer? Hindi, okay na yun, na-discuss na natin. Opo. Binago nila, sabi niya. Oo. Oo. Tama ba yun? Kung sino daw ang ilalagay eh. Hindi nga, ang sinabi ngayon, kaya nga, binago nila na Senate President or, sabi niya gano'n, the President pro tempore, para lang bigyan ng daan. Okay. So, nung baguhin nila yung impeachment rules, Yes. ano masasabi ninyo? Tama o hindi? Mali yun. Parang, ako sa tingin ko, parang mali yun. O, Oh. Oh. bakit nga? Kailangan ma-discuss natin. Bakit mali? Oo. Bakit mali? Sino daw, kung sino daw ang ilalagay eh. Hindi nga.
ba't nila biglang babaguhin siya kung meron na nakalatag na rules ng, di ba? Oo nga, pero kailangan maintindihan ng maipakita natin sa taong bayan, sa abot ng kanilang pangunawa, bakit mali. Bakit nga Doon ba? lang sa ginawa nilang pag-amyenda Bago. ng Bakit nga ba? impeachment rules. Bakit nga ba, Sen? Hindi namin alam eh. Kasi nung baguhin nila, sila bilang, palagay mo na lang valid yung ginawa nila, no? Oo, At opo. palagay mo 13 sila, hindi 12. Okay. Kasi ang problema, hindi nga, 12-12, ang opo. pinagmumulan nyo kasi, hindi nga valid kasi 12 lang sila. Okay. Kahit ipalagay mong 13, Halimbawa, hindi rin valid. Bakit po? O, yun ang sagutin mo ngayon. Oho. Ipalagay mo na merong quorum. Nasa kanila na. Ano? Hindi rin valid yung ginawa nila. Bakit? Bakit? Jen. Bakit ka? Hindi, ako nakikita ka lang. Yung bigla. Ibigyan kita ng hopya na nandito. Isa nga rito. Parang Huwag ka hopya usapan, Sen. Huwag mo naman akong kalimutan dyan. Pambihira naman, oh. Paborito ko yun, hopya eh. Buti pa itong si Sen Jen, may hopya. Tayo, walang hopya. Ano boy? Kung alam ko, Joke lang. joke lang. Joke Bigla lang. nilang babaguhin nyo. Samantalang gawa na yung di ba yung rules ninyo on Hindi impeachment. pwede naman baguhin yun. Ang tinatanong ganun ko ho sa ba? inyo, kaya lang yung sinasabi na mali kasi nga 12 sila. Oo. Obvious naman yun eh. So Illegal ngayon- yun dahil 12 lang sila. So ngayon, sabihin, Ipalagay ipalagay na natin. nating, sige wag lang 13, 15 sila halimbawa para wala na. Majority na. Pag may talaga sila. O bakit mali? Baka binabangga nito ang saligang batas. Eh. Yo! Di ba? Meron bang nakalagay sa konstitusyon? Hindi yun ang binangga. Ah, Kasi, Ano pong dahilan ba talaga? di halimbawa may quorum. Nasa kanila na nakapanig lahat. Of course. Sila talaga. Binago nila yung impeachment rules Opo. okay. ng Senado as a legislative body. Ang magbabago nun, yung impeachment court, Oo nga. Dapat nag-convene muna. nag-convene muna sana kami bilang impeachment court. Oo. At saka namin ngayon babaguhin. Hindi pala pwedeng ganon. Pambihira. Palakpakan natin si Sen Dante. Taba talaga ng utak. Yan ang problema. Yan ang dahilan ba't di tayo nagbibida-bida pagka usaping batas. Si Sen Dante lang yan. Kasi umaakto naman kayo ngayon. Hindi pa naman... Wala pa ang impeachment court dapat ang magbago ng kanya sariling tuntunin. Hindi yung legislative, hindi yung Senate as a legislative body. Bagamat nakapanumpa na kayo noong nakaraan. Ano, ha? Oo. Ayan, oo. Nakapanumpa na. Meron ng impeachment court. Eh. Yes po, Hindi oo. sana nagtawag sila ng impeachment court. Na may babaguhin pa lang Pag nagtawag sila ng impeachment court, 12 rin sila. Aha. Yung problema din, di Sino ba? ang magpipreside nga Pero pala? ito, dalawang kamalian. Una, 12 lang sila. Pangalawa, hindi naman impeachment court. Yun Ang gumawa Ang ng nagamin. pagbabago. Ngayon, napansin na ninyo. Yun nga pala. Ano. Mabigat talaga ang sitwasyon ngayon. Ano? Kaya talagang dapat mamagitan ang Kataas-taas ang hukuman. kataas-taasang hukuman. Hindi, ako nga, ang iniudyok nga namin sa kung itong si Barry Taya, may sabi, wala siyang legal standing. Eh sabi ko nga, baka pwedeng yung union president ng Senado ang maghain na ng petisyon sa Korte Suprema. Sapagkat yun, direktang apektado yun. Sen, di ba? Mangyayari nga yun, Jen. Opo. Isa yun sa mga option. Yes. Pero ang sinasabi ko kanina, sa sirkumstansya ng isang matapang at vigilant na Korte Suprema, Ayun. lalo na nakikita niya yung power struggle sa Senate mismo, miski yung petition ni Tayang pwede niyang gamitin. Pwede niya, opo. Yung sinasabi ko sa iyo kanina. Natapos sa sana ang usapin. Hindi ano? lamang nahangga sa pag-dismiss. Hindi niya i-dismiss eh. Sasabihin niya lang, notwithstanding that the petitioner lacks the legal personality, Oho. but considering that the issues involving his petition Transcendental, sabi niyo nga. is centered is of transcendental importance. So, we will dispose this case on the merits. Yan. Kasi kung tama Titingnan ka niya naman. ngayon yun. Oo nga naman. Kasi Sasabihin niya lang, hindi namin pwedeng bigyan ng legality yun kasi 12 lang sila. Ibig sabihin ngayon, yung actions nila, hindi pinapanigan ng Korte Suprema. natapos sana ang problema. Kapag ginawa naman nila yon, Opo. anong sasabihin ngayon? Nung mag-a-appoint kung pagdating ng araw ng papalit kay Chief Justice Gesmundo.
Nako. Mabigat. Ayan, Hindi, madali. pero sana tumapang talaga ang Korte Suprema, no? Tumindig. Para matapos na po itong problemang ito, Sen, ano? Oh. Ito dinidiscuss natin ito Opo. dahil sa kahalagahan ng isang arbiter talaga sa ganitong mga pangyayari. Oo. Hindi simpleng institusyon ito, Senado ito, Jen. Totoo po. At yun, apektado ang lahat ng trabaho ng ating pamahalaan, Sen, ha? Yung mga sangay ng gobyerno. Dahil sa pangyayari pong ito. Anyway, again, binibigyan natin ng emphasis na sabi niyo nga, hindi naman sa nangihimasok tayo sa trabaho ng kataas-taasang hukuman. Dinidiscuss lang natin itong bagay. Sinasabi lang Opo. sana natin, magkaroon tayo ng isang sitwasyon na sana may mamagitan. Opo. At ang nakikita ko lang na mamamagitan dito, sang-ayon na rin sa itinatakda naman ng ating saligang batas, Opo. ay yung ating judiciary. Ayun. Ayon sa kanilang pagkakabanggit sa function ng judiciary. Opo. Diba? Kasi lahat constitutional, kung ano yung yung legalidad ng bawat sangkot na usapin, ang final arbiter ang Korte Suprema. Ayun. Magandang panawagan yan sa araw na ito, Sen. Oho. Kasi sa araw na ito ay ginugunita natin yung mga kababayan natin, mga bayani, nanindigan ng panahon nila eh. Oho. Hindi sila natakot. Nagbuwis pa nga ng buhay. yun, ah. O, pahabain mo yung ano mo. Tama yung umpisa mo. Pahabain mo nga yan para... Naubusan ako, boses. Pahabain mo yung Jen. Hindi, yun nga po. Kasi, well, sabi natin, pag diriwang... Umpisahan mo yung kanya sinabi. Ituloy mo. Ano binanggit mo nga ulit? Sa araw na ito kasi Yan. ginugunita Yan. natin ang mga bayaning nanindigan Yan. ng panahon nila. Naging Ngayon, ako, kinukonsider ako itong si Senator Rodante Marcoleta bilang isang makabagong bayani. Ha? Kinukonsider ako. Bakit? Kasi yan hong pinaglalaban niya, talagang hindi biro. Nakasaalang-alang ang buhay ho niya dyan. Kasi pag na-corner na ho itong mga magnanakaw na to, lahat ho gagawin nila para matakot, mapatigil yung mga nagsasalita dito sa issue na to. At isa ho si Rodante Marcoleta dyan. Kaya isama ho natin yung mga nakikipaglaban para sa atin, ha? Sa ating mga panalangin tuwing gabi. Yan yung mga hindi lang yung mga nakikipaglaban, pati yung mga kalaban ipagdasal na rin ho natin, no? Na maumpog yung mga ulo nila at ma-realize nila na gumawa naman sila ng tama para sa sambayan ng Pilipino. matapang para sa kalayaan ng ating bansa. Ayan. Kasi ang pagtatanggol sa kalayaan, obligasyon nating lahat. Bilang mamamayan, Hindi tama na po. hanggang sa isang panahon lang. Sa bawat panahon, dapat tatawag ng mga iba't ibang uri ng bayani Yes. sa lahat ng larangan ng ating bansa. Oho. Maaring ang tatawagin ay mga magsasaka na may kakayahan para ang ating agrikultura ay muling bumangon. Opo. Kung tatawagin halimbawa mga tapat na karpintero, mga inhinyero, para sa ganon ay maayos natin ang ginawang paninira ng lindol. Mga ganyan. Opo. Iba't ibang bayani, iba't ibang pagkakataon, iba-ibang kontribusyon, At ibang pangailangan. iba-ibang pangangailangan ng Republika sa bawat panahon. Mayroong talagang bayani na babangon Yes. at tatawagin ng pagkakataon. Dahil sila lang ang kailangang makagawa. Ngayon, Tama. ito, meron tayong problema, napakalaking problema ng ating Senado. Medyo naapekta ang institusyon ng Senado. Tama kayo, institusyon po ito. yung pagsisimula natin, kaya natin binuksan ang pag-uusap na ito, dahil binibigyan natin ng emphasis ang araw na ito, Oho. na ang kalayaan ipagtatanggol natin kahit ano ang mangyari at sa lahat ng pagkakataon. Oho. Dapat bumangon ang bayani na tatawagin para sa ganon ang mga sigalot, yung mga problema, maiwasan natin ipagpatuloy ang buhay ng bansa. Yeah. Tama. Makumpuni ang umuugang institusyon ng Senado, Sen. Wala ka bang idadagdag doon, Nelson? Kailangan, pagka tinawagan, tumindig, di ba? Opo. Kailangan sagutin ang panawagan. Yeah. Kasi Sa kung- lalong madaling Sa panahon. lalong madaling panahon. Para wag na pong lumawak itong problema ito. At huwag nang hintay ng Nobyembre. Saglit lamang po. Kayo ho ba'y maglalakbay
pala Yo. ng Jensen Sen ay si Ka Eugene Kapanpan. Yo. Ayun, Ka Eugene Kapanpan. Pasensya na po kayo, nagkamali kami ng apelido. Ano ha? Sa Sarangani naman ay ang Ka Julay de la Cruz. Ayan. Ayan. Salamat po, Kuya Ricky Cardaño na nag-text sa atin. Ayan, Sige. binabati naman natin ang mga nanonood sa atin dyan sa Battersea, London. Sa Uy. pamanguna ng Kasiraya family. Ka Arnel, ka Nora, ka Ranel. Si ka Ranel Jen ay head chef ng Gordon Ramsay Restaurant. Oo, sabi ko, imbitahan ko nga yan. Golden Ramsay. Makakain tayo sa Golden Ramsay. At si Kat, ayan, ng pagbati ay mula kay Kasani at kay Mami Rose Correa. Ayan, babatiin ko rin itong ating coordinator sa maraming bahagi ng Mindanao. Opo, Si Rodrigo Directo. Napakasipag na coordinator yan dyan. At saka isang tawag mo lang. Lalo na doon sa mga security details ba? Ayun. Yung sasakyan namin. Kasi nga, dahil hindi nag-ooperate yung Jensen Airport, kailangan naming... Medyo malayo kung Davao kayo bababa. Oo, kaya nanghiram kami ng sasakyan. Pagkatapos pagdating doon, nandun na kagad yung sasakyan namin para madali yung aming mobility. Yung coordination, magaling, ano? Oo, ngayon, nagsakripisyo ang asawa niya. Ganun po. Oo, sabi niya, darling, iwanan mo na kita. Kasi, bakit na naman yan? Baka mamaya, kung ano naman, di kung gusto mo, samahan mo na ako. Ayun, yun pala. Sabi ko, teka muna, mukha yatang hindi na... Baka pagmulan pa ng ako. Dumating talaga, no? Ayun, Kaya gusto kong magpasalamat, kahit na napakalayo, isip-isipin nung manggagaling ka ng Cagayan de Oro. Ay, malayo talaga po yun. Pupunta ka sa... Ng Jensen. Alam mo kung ilang oras yun? Oo. Mga kalahating araw na biyahe ata yun, Sen. Hindi naman. Hindi Kaya naman lang, ba? sumunod ang asawa. And dahil doon, gusto kong batiin ang asawa niya Opo. at marinig naman ang pangalan niya. Si Ann Directo. Yun. Ay personal ko pong binabati dahil po sa sakripisyo nyo rin ginagawa. Alam ko po na kailangan din nyo ang asawa nyo sa araw na yon. Isang buong araw talagang nahiram ko yung asawa niya. Pero pinahiram naman niya ng buong kagalakan niya. Yun. Kasi nakita naman niya kung paano natin kahit paano nabigyan ng Nakatulong konting sa ating mga kasiyahan kababayan. ng mga kababayan natin sa Jensen. Tama-tama. Ipapastal din ho kami ng Jensen. Anong pangalan po? Magbo-coordinate din kami. Kailangan namin na. Mamaya, bibigay ko yung pangalan. Sige po. At saka yung nakakalimutan ko yung kinainan namin eh. Ganun po. Puro tuna eh, no? Yung alam mo yung itlog ng tuna, yung naku. ulo ng tuna. Basta puro tuna, iba-ibang luto. Oo. Naku, Hindi ba ka nagdala kahit paano man lang? kung kasama ka ron dyan eh, palagay ko hindi ka muna uuwi. Sa Magpapaiwan muna bigat ako. siguro ng tiyan mo, baka hindi ka makalakad. Paborito ko pa naman yung ulo ng tuna, no? At saka yung buntot ng tuna. Iba-ibang luto pero puro tuna. Ayun, Ay, ngayon, ang kagandahan pa naman sa tuna, pwede nyo ng selyado, Sen. Galing doon ng Jensen, pag uwi nyo dito, parang fresh na fresh pa rin. Oo. Opo. Magkakwentuhan na lang muna tayo. Ayan. Magandang hapon po, pabati po ang Kuya Yo! Si Nelson. Special. Oo nga pala, Sen. Marami kasi nagtatanong. Kanina, tinatanong niya ako, sabi ko, ewan ko, paano natin i-discuss? Tanong mo kay Jen, yan naman ang mahilig sa chismis ka. Hindi kasi marami nag-abang, Sen, eh. Yung Webes. Akala nila meron kayong ipatatawag na pagdinig iba ng naman Blue yun. Ribbon. Blue Ribbon naman yun. Ang Yes, sinasabi yun nga niya, po. yung special session. Na bago yung special session, ano ba nangyari ng Webes? Ba't tayo wala naging pagdinig, Sen? Nagkaroon nga ng security threat nga raw ang Senado eh. Ganon. Parang naging garrison ng hapon ng Senado. Paano tayo? Puro barbed wire Hindi raw po tayo pwedeng papasukin doon. May mga barbed wire. Opo. Talaga namang maghihiring sana kami noon. Opo. Paano ka pupunta doon? Sabi ko nga sa'yo, wala namang sinabi sa amin. Yung bang Intel halimbawa, kasama naman kami. Halimbawa, yung faction ni Senator Alan, 12 naman kami dito. Opo. Yung faction naman ni Senator Win, 12 din sila. Ba't sila lang ang may Intel? Ba't di naman nila sabihin sa amin? Pare-pareho naman kami magkakasama. Mga senador naman kayo pare-pareho. Opo. At ang isa pa, parang hindi naman na-process yung Intel nila. Intelligence report. Pagkaraniwan, dapat sinesertify man lang ng
National, yung NICA. Ano? Opo, ISAP, tsaka Intelligence ISAP, Group ng at PNP. saka yung advisor ng National Security. Opo. Di ba? Wala, puro NBI ang binabanggit eh. Di ba, ang NBI nga lumusob sa amin noong May 11 eh. Di ba? Ayun nga, At saka May 13. Paano ngayon yan? Sila rin ang gagawa ng ganito. So, sa mga tweet, para sa amin, hindi naman talaga na process na mabuti. Hindi na process. Hindi. Pagkatapos, merong mga barbed wire at ang instruction nila sa mga empleyado ng Senate, work from home. Yun nga. Oho. Sino tutulong sa amin doon? Kaya kailanganin naman namin, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee, na nung unang pagdinig, hindi na nga nila nakatulong sa amin dahil ang instruction nila, huwag kayong papasok. Work from home daw lahat, eh, no? So, hindi namin naituloy din dahil nga doon sa difficulty ng pag-hearing Opo. kung wala naman yung mga technical people na tutulong sa amin. Oho. Ayan. Nako. Anyway, ayun namang special session, Nelson. Hindi, kasi Magpapatawag ka ba? may panawagan. May Hindi, panawagan. pero tutuloy din namin, Jen. Ha? Tutuloy Ay, opo, kami, opo. tutuloy kami. Hindi lang namin mapiho kung anong araw next week. Ayun. May request kasi sa Natuloy Malacanang. pala, aba. Talaga naman, tuloy ho ang hearing next week. Palakpakan ho natin ito si Senator Rodante Marcoleta. Yan ang pinakaabangan ng ating mga kababayan, yung hearing na yan. Di ba? Kahit paano, yung tipong, sila pala nagnakaw. Kung bakit wala tayong pera ngayong mga panahon na to, wala tayong pang subsidiya sa gasolina, sa diesel, dahil ninakaw. Sa kanila napunta yung pera, linagay sa, kahit ganun lang. Tipong, ang hirap po kasi dito, pinagnakawan na tayo, hindi pa natin alam kung saan napunta yung pera. Kahit naman yung tipong, konting konsiderasyon para sa mga pinagnakawan nyo, paalam nyo naman kung sinong napaghatiran ng mga maleta, kung sinong nakatanggap ng mga maleta, di ba? Si Senate, yun nga, acting pro tempore Sherwin Gatchalian na magpatawag ng special session dahil meron daw mga priority legislation Oho. na kailangang Nabinbin ba yung sa batas. Oo. Ang sabi naman ng Pangulo, ipapatawag lang niyang special session kapag na-resolve na ang leadership sa Senado. Tama rin naman yun. Bakit ka mo? Pangkaraniwan kasi, Jen, ang special session ay palaging merong emergency element. Yes po. Isa sa mabuting halimbawa nung panahon ng COVID-19 dahil kailangan naming maipasa yung batas na Bayanihan law. bayanihan law. Yes po. Nag-special session. So makikita mo kaalakbay ng isang emergency situation. COVID-19 talaga ay napakalaki ng problema ang ibinigay sa bansa natin. Ano? Kung minsan naman ang Pangulo ay nahingi ng emergency power. Yes po. Lalo na kung halimbawa isang sakuna na talagang pangkalahatan, ano? Mabuti na lang yung nangyari ngayon, nakasentro lang sa bahagi ng Mindanao at hindi naman kabuuan ng Mindanao. Pero halimbawa, ang nangyari ay buong bansa ay talagang Nawasak. hindi, ibig sabihin, may lindol sa kalakhan ng Mindanao, ganun din sa Visayas, hanggang sa Luzon, magre-require ng national emergency talaga, pati emergency power. Ganun ang nature ng pagtatawag ng special session. Hindi basta-basta pinapatawag. Hindi basta-basta pinapatawag. Karaniwan, kung halimbawa naman merong certified na bills na hindi magawa-gawa, ay talagang tatawag. Kasi Special session yun, no? naka-break kami. Tatawag siya ng special session dahil nga doon sa certified na bills na gusto niyang matapos o Sa batas. may sa batas. Ganon. O kaya naman, may mga batas na nasa advanced stage na ng legislation na halos pirmahan na lang ng Pangulo na napaka-importante, kaugnay din ng isang emergency situation. Halimbawa, nangangailangan siya ng additional budget na hindi na naisama sa original budget ng 2026. Ayun, so pwede yun. Kailangan yun. Ibig sabihin, palaging merong elemento ng isang pangyayari na emergency ang karakter. Ganyan. Pero hindi ako naniniwala na dahil nga nagkakaroon kami ng sigalutan, hindi po pwedeng i-agenda o magkakaroon ng isang resolution na isisingit mo sa agenda yung reorganization ng Senate.
Pwede yun. Hindi pwede yun. Palagay ko, baka magkaroon na naman ng problema pag isiningit mo yun. Palaging legislation. Okay? Advanced stage, o kaya yung nasa BICAM na, o kaya certified urgent ng President. Opo. Kaya kung sinabi ng Presidente, natatawag lang siya, kung organized na sila, tama siya doon. Tama, So, hindi siya tatawag ng special session Para mag-organize. para lang mag-organize. Alam mo, yun ay tungkulin yun ng Senate President. Nasa rules namin yun, kung di ako nagkakamali, Section 42, Rule 14, na magre-reconvene lang kami para ma-reorganize kami. Hindi yung sakop ng Executive Department. Kami din yun. Kaya ito yung nagiging problema. Kaya dinidiscuss natin kanina, Jen. Napaka-importante na talagang may mamamagitan dito. Opo. Mamagitan sana yung isang ahensya ng ating pamahalaan, alang-alang sa ating paggunita sa araw na ito. Sana itong araw na ito, may nakikinig sa ating Korte Suprema. Maestrado ng Korte Suprema. At naantig ang kanilang kalooban. Oo nga naman, sabi nila. Nagdi-discuss sila araw ng ating kalayaan. Pero sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, yung salitang kalayaan ay gamitin natin. Opo. Hindi lamang sa isang pangyayari lang. Lalong-lalo na sa isang panahon na talagang kakailanganin mong magdesisyon. Ayun. Kapag hindi natin ginawa yon, kapag hindi natin ikinontribute ang sarili natin bilang bahagi o bilang bayani sa panahong yon, sayang ang pagkakataon para Sayang yung magpakabayani chance. tayo. Tama kayo. Sayang yung paggunita ng araw ng ating kasarinlan, Opo. ng ating kalayaan, kasi hinahanap natin yung bayani talaga. Pero ito sana, hindi po ito pakikialam kundi sila tumitindig lang para mawala itong sigalot na ito sana. Kasi di ba, 3 equal branches of government ito Baka sabihin nila, makikialam. Hindi po pakikialam ito, Hindi, Sen. ang hinihintay lang nila Opo. kasi sa tatlong bahagi ng ating pamahalaan, Opo. sila yung pinaka-passive. Naghihintay lang sila. Ang Korte Suprema. Kaya nga binabanggit natin kanina, sana yung petisyon ng school teacher, ginamit na nila. Si Barry Kaya Tayam, naman gawin yun Sa marami kasing pagdidesisyon ng Korte Suprema, Ayun. marami na akong nakitang ganon. Bilang isang trial lawyer na nagtagal din naman sa profession na yan, marami akong nakitang ganon. Opo. Titingnan niya yung pinaka-transcendental issue. Opo. Sila mismo magkukusa na pupunta doon. Kasi alam nila yun ang tungkulin. Aalisin na nila yung technicality. Sasabihin nila, hindi po pwedeng mamayani yung technicality. At ang magsasakripisyo, sabi niya, yung substantive part ng ating pagdidesisyon. Hindi magiging, hindi magsasakripisyo yung substantive part dahil lamang sa technicality. So yun, sana nga, Alam nila yun dyan. Alam nila kung saan tayo pumupunta at kung paano gusto nating ibahagi sa kanila. Lalo na po ito, medyo malaki na pinsala sa usaping ito, Yung pagtatalo na yan. O saan tayo magsisimula ngayon, magkakaroon ng impeachment. May nagpalabas na ng pre-trial. Pero ang nagpalabas ng pre-trial, hindi si SP Alan Cayetano. Kung hindi yung tumatayo na acting. Opo. Yung... Ay, baka magkaroon ng problema later on ito. Baka pati yung impeachment proceedings, mabaliwala kung sakaling dumating ang panahon, may lumitaw na tunay na bayani sa Korte Suprema at sasabihin niya, nagsimula kayo sa mali. Paano ngayon yan? Oo nga, Halimbawa, nag-rule na, December. Kasi November, ang tagal, pero sana huwag na pabutin. O kaya nga kailangan nating lumitaw na. Yung ating mga inaasahang bayani na hinahanap ng pagkakataon. Ayan. Tumindig na si Andres Bonifacio. Ayan. O kaya naman na isang makabagong... Hindi sa pamamagitan ng tabak, kundi sa pamamagitan ng pluma, ng pagsusulat, di ba? Maraming bayani. Lahat ng larangan merong bayani. Pero darating siya sa tamang pagkakataon. Sa pagkakataong kailangan siya. Sapagkat naharap ang bansa sa pagkakahati. At ang konsekwensya ay napakalaki.
Anyway, Sen, ano, ha? Yaman din lamang, Independence Day ngayon. Isa-isahin natin, baka sabihin nila hindi tayo gumugunita ng araw ng kalayaan. Isa-isahin natin yung mga naging Isa-isahin. naganap kayo ng Yan, umaga. yan. Ha? Nahin na Isa-isahin natin yung natin. pagkakakulong kay Chavez. Oo nga pala. Araw ng kalayaan. Araw ng kalayaan. Di, pero pinalaya din naman siya. Pinalaya ba siya? Nakapinalaya, nakapagpianse. Akala ko hindi natin yung holiday. Oo nga, Para hindi no? makapag-file eh. Kahapon yung pagtas ng programa natin yata. no? Hindi, si Gov Chavit naman siya, nagpresenta talaga ron. Oo. Okay. Ang gagawin niya yata niya ay parang gusto ata niyang maaga na maghain ng kanyang piyansa. Piyansa. Baka nga. Oo. nga. So, sabi naman siguro, hindi po namin matatanggap yan ang hindi po kayo nakukuha ng proseso. Yun ang hawak. Ano yung kayang proseso? Lilitratuhin namin kayo. Magshot o papiano. Gusto ko yan. Sabi naman niya, kaya nakita mo ron, Kaya pala nakangiti. nakangiti pala. Sa lahat ng magshot, yun, nakita ko nakangiti. Parang gusto pa niyang magpamagshot talaga, no, ha? Pero, tignan natin. Yung totoong celebration Ito. Ayan na. Ito po, una, pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos ay kay 128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Diyan po yan sa monumento po ni Gat Jose Rizal. Ayon po sa Presidential Communications Office, seremonya ng parangalan ng mga bayani naging daan upang makamit ng Pilipinas ang kasarinlan. Pakinggan natin ang maikling pahayag ng Pangulong Bongbong. Sige nga po. Papakinggan pa ba natin, Sir Jen? Wag na. Kanto ko. Puro kabangagan lang naman sasabihin yan. Ayun na nga, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Marami. Alam ko naman hindi lang masabi yan ng ating mga idolo dyan sa Net25. No, hindi lang nila mabanggit yung mga katagaan na yan, pero gigil na rin yung mga yan sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi kay Marcos Jr., sa mga kay nangyayaring kabuktutan. As always, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Manlahat ng Pilipinas.